Hello and welcome to Madali Lang Pala. I made this channel to share some information on how things done based on my experiences. Today's video is about how to transfer ownership of second-hand vehicle sa LTO. With these just 4 very easy steps, yes, we did it. First things first, ang una nyong gagawin ay pupunta kayo sa pinakamalapit na HPG station para i-apply ang inyong HPG clearance. Since kami, taga Malabon kami, ang pinakamalapit na HPG station sa amin is yung sa may Maisan, Valenzuela. And nagpunta kami doon, syempre with some requirements. Ito yung mga requirements na kailangan nyong dalhin. Of course, kailangan nyo ng deed of sale, original and Xerox copy ng ORCR, copy ng IDs ng seller and ng buyer, affidavit. Pag wala kayo nun, since kami, kagaya namin, wala rin kami, meron namang template si HPG. Nagbayad lang kami ng 300 pesos, including na dun yung notarial fee sa 300. And nag-fill up ng application form, andun yung informations nyo, and binigyan nila kami ng order of payment, nagbayad kami sa Land Bank. After namin magbayad sa Land Bank, bumalik kami doon, sinubmit yung mga requirements, in-evaluate uli, since okay na yung requirements namin, in-inspect na yung car. At sabi sa amin, after 2 to 3 days, magte-text sila kung ready na for pickup yung clearance. Yung clearance na yon, magagamit mo yon sa LTO mismo. Requirements siya. Ayan yung car yung in-inspect siya sa Maisan. Ang total na nagastos namin doon is umabot ng 950 pesos. Yung sa clearance, 650 and 300 sa affidavit. Yung time naman na nag-google namin, bago mag-8, nandun na kami. 7:45 a.m. And natapos kami lahat, pati inspection, 10 a.m. Diba? Madali lang. Ang next na step naman dito, after yung magpa-HPG clearance, ay pupunta na kayo sa LTO branch kung saan naka-register yung car nyo. Makikita nyo yung sa original na CR, kung saan siya naka-register. Yung sa amin, naka-register siya sa LTO Centris. Nakasulat doon kung anong branch code. I-search nyo na lang kung saan yung branch na yon, kasi kami tiningnan na namin, sinearch namin kung ano yung branch code na yon. So yun, nalaman namin na sa Centris LTO pala yon. So pumunta kami doon, nagpa-evaluate kami. And yun, yung requirements, halos same lang din, deed of sale, original and Xerox copy ng ORCR, valid ID, seller and buyer. Ito, kailangan nyo na yung HPG clearance. At pinakuha na kami ng TPL, third-party liability insurance, na nakapangalan na dun sa bagong owner, which is yung kapatid ko. Tapos yun, LTO inspection certificate. Yan yung mga kailangan. Nasabit na yun, in-evaluate na, kaso lang, wala pa kaming LTO inspection. So, yun yung magiging step 3 namin. Pero kung meron na kayo nun, so, hindi na kailangan kasi kung meron naman na kayong nakapagpa-inspect na kayo. After nun, ito naman yung mga nagastos namin at saka yung mga na Google namin na oras para dun sa step 2. Nandun din kami 8 a.m. Natapos kami 9:45. Yung expenses lang namin doon, yung TPL which is 1,200 and yung parking fee na 50 pesos. So, ang total namin doon is 1,250 pesos. Yun lang yung nagastos namin doon. Pagkatapos nun, since wala nga kaming LTO inspection, so, maaga pa naman, pumunta na kami doon sa LTO main para makakuha ng inspection certificate. So, pagpunta naman namin doon, ito naman yung process na gagawin doon. Pag nandun na kayo sa LTO main,
pagpasok nyo pa lang sa guard, inform nyo na si guard na mag-ano kayo, na magpapa-inspect kayo. So, same lang din. Bibigyan nyo ng requirements. Yun ang requirements. Deed of sale, copy rin ng ORCR. Yun lang yung hinanap kay guard. Tapos sasabihin nyo na nga, magpapa-inspect kayo para sa transfer of ownership na gagawin ninyo. Pagkatapos kay guard, papasok na kayo sa loob. May mga may mga designated windows doon. Yung isang window doon, ilalagay mo lang yung papel mo doon, yung deed of sale, saka ORCR. Tapos yun, sasabihin mo, transfer of ownership. Tapos nun, tatawagin ka na sa kabilang window. Yun na yung cashier. Magbabayad ka na ng 50 pesos. Yun na yung pinaka-inspection fee nila. Oo, 50 pesos lang. Punta ka sa PACD. Tapos yun, papakita mo, nabayad ka na. Mag-i-instruct na siya doon. Meron siyang kasama doon na nag-i-stencil. I-instruct niya na yung kasama niya na, ito, pwede na to magpa-stencil. Pagkatapos ng stencil nun, papaikutin na kayo doon sa likod. Sa likod, doon yung mismong inspection. Hindi naman hinawakan yung car. Ano lang, mga basic lang. Papailawin, paandarin yung engine, papaabantihin, mga ganun lang. After ng inspection, hindi na pwede mag-park yung car. So, sa labas na siya. Ako na lang yung pumasok sa loob pag nag-antay ng certificate. Ito naman yung time and expenses. Inspection fee, 50 pesos. Tapos yun, nagbigay lang kami ng tip na 20 pesos sa nag-stencil, panigarilyo niya. Nag-start kami doon. Kapag galing namin sa entries, nakarating kami doon ng 10:30. Tapos 11:15 a.m. lang. Ayun, meron na kaming inspection certificate. Pero nga since medyo late na, papasok pa ako. So, umuwi na kami. Pagkatapos nun, ito na yung final step, yung step 4. Pabalik kayo sa LTO branch, dun nga sa Sentries, kami sa Sentries. Sasabit rin yung requirement. So, kompleto na kami kasi yun na lang ang kulang namin. Nagbayad lang yung kapatid ko ng 60 pesos. Siya na lang yung bumalik nun kasi sabi niya kaya na yun. Yun na lang naman ang gagawin. Kung may fill up na form, tatawagan na lang ako. So, yun, ang nakarating siya doon ng 9:46 a.m., natapos siya 11 a.m. Yun lang ang gastos niya. Yung official receipt, 60 pesos. At saka yung parking fee, so 110 pesos. Yung official receipt na yun, nakapangalan na sa kanya. Yun na yung pinaka-OR niya for ngayong year na to. Since naparegister naman nung dating may-ari yung car, updated naman registration niya. So, OR na lang yung binayaran ng kapatid ko. Yan, yung habang nag-aantay siya sa LTO. Ito yung summary ng expenses. Total expenses na nagastos na lahat-lahat. HPG clearance, 950 pesos. TPL, 1,200. Inspection fee, 50 pesos. Stencil, 20 pesos. Yung bagong OR, yung 60 pesos. Parking fee, 2 beses siya nag-park doon sa Sentry. So, 100 pesos. At ako, may regular job ako. So, charge ko yon. 2 half day ko, 760 pesos. Ang total lang lahat ng gastos ay 3,140 pesos. Ito yung base sa experience namin. Na-acquire namin yung car noong September 8, 2025 and successfully transferred ownership on the 18th, September 18, 2025. Diba? In just 10 days nagawa namin lahat yun. Very, very easy lang siya. And yun nga, natapos namin siya ng 10 days. Eto na, nung nabili yung car. Diba? Madali lang. Told ya. Thank you for watching. And hopefully, makagawa pa ako ng ibang videos about anything na madali lang pala. Thank you. Thank you for watching. Thank you. Love you all. Thank you. Thank you.